Dominant Protector. Credit to the author. 421 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bahagyang tumango si Uncle Yan bago sinundan ng kamao si Terence. Nakikita niya na may bilis si Terence, ngunit isa pa rin siyang regular na tao, isang kamao mula sa kanya ang maaaring wakasan siya. Isang sampal ang tumunog at parehong natahimik sina Uncle Yan at Rowan. Si Terence ay pinasadahan muli ng palad ang pisngi ni Rowan, hindi man lang sinubukang iwasan ang kamao ni Uncle Yan na parang wala siyang pakialam. Naging may kapansanan ka na ba? Ang pagpapagamot sa akin ng isang may sakit na matandang lalaki. Alam kong mabuti ang mga retard pills, ngunit hindi mo ito makakain ng sobra. Wala pa akong nakitang taong kasing retard mo. Ang pahayag na iyon ay labis na ikinagalit ni Tio Yan na halos libangin siya. Matapos makabawi mula sa pagkagulat ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng walang takot sa mga mangmang. Siya ay isang maagang yugto ng gininto ang klase, at ang taong ito ay tinatawag siyang isang may sakit na matandang lalaki. Siya ay medyo may sakit, bagaman iyon ay totoo mula pa noong siya ay maliit. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng pinakamalusog na katawan, at nangangahulugan iyon na ang maagang yugto ng gininto ang klase ay hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Walang anumang pag-unlad pagkatapos noon, kaya't inilagay niya ang kanyang sarili sa linya, ipinoposisyon ang kanyang sarili bilang taliba para sa kanyang sekta, pinupunan ng mga sapatos ng pagnanakaw at pagnanakaw upang pandohan ang sekta. Ngunit iyon ay inihahambing ang kanyang sarili sa ibang miyembro ng sekta. Ano sa tingin ng batang umiinom ng gatas ng ina ang sinasabi niya na tinatawag siyang matanda? Umakyat ang dugo sa ulo ni Uncle Yan, nagudyok sa kanya na magpaputok ng mas matinding suntok. Balak niyang patayin si Terence ng isang beses. Ngunit hindi pa nakakarating ang kamao kay Terence ng isa pang malutong na hampas ang tumunog na nagpabagsak kay Uncle Yan sa sahig. 5 sariwang linya ng pula ang lumitaw sa kanyang pisngi pagkatapos ng sampal. Sa tingin mo hot stuff ka, hindi ba? Sa tingin mo napakalaking bagay na golden class ka early phase? Ilang taon ka na, matanda, hindi ka ba nahihiya na mang-aapi ng 2 kabataang ganito? Dahil doon, tinapakan ni Terence ang ulo ni Uncle Yan at na-deform ang kaliwang bahagi ng kanyang pisngi na naglabasan pati ang kanyang mga ngipin. Pinagpawisan sina Rowan at Josephine sa mga salita ni Terence. Karaniwang sinasabi ng mga tao iyan tungkol sa mga kabataan na nambubuli sa mga matatanda, ngunit ito ang unang narinig na lumingon. Bagaman, hindi nakita ni Uncle Yan na wala sa lugar ang pahayag. Ang pangunawa ni Rowan at Josephine ay nalalapat lamang sa mortal na mundo, iba ang mga bagay sa hulan. Ang mga tao sa mundong iyon ay kadalasang tumitigas at lumalakas habang sila ay tumatanda, kaya't ang mga matatandang kumukuha ng mga kabataan ay isang bagay na tatawagan ng mga tao na pananakot kapag may nabalitaan. Ngunit ito na ba talaga ang mga matatanda na nangunguha sa mga kabataan? Parang maiiyak si Tito Yan. He'd completely failed to assess his opponent. Hindi lang nakita ng lalaki kung anong level na siya sa isang tingin lang, hindi man lang mukhang kailangan niyang pagurin ang sarili para matalo siya. Isa siyang early phase golden class. Golden class siya, at walang humpay na tinatapakan siya ni Terence na parang tinatapakan niya ang isang walang kalaban-laban na aso. Kailangan niyang maging golden class mid-phase o end-phase mula sa ibinigay ng sitwasyon. Tito Yan. Anong ginagawa mo? Hindi na kailangang mag-alala, walang tao dito. Okay lang kung patayin mo na lang siya. Hindi pa rin nahuhuli si Rowan. Inakala niya na sinasadya ni Uncle Yan ang pagmumukhang mahina, na nagkukunwaring pinipilit siya ni Terence sa isang sulok, upang bigla niyang mapawi ang lahat ng karahasan niya. Iyon ay makakamit ang layunin, ngunit ito ay hindi tama. Hindi nakalulugod sa kanya kung hindi makita ni Rowan na malipol si Terence sa isang putok. Nagpasya si Rowan na paalalahanan si Uncle Yan habang nagpapanik. Hindi masisisi ng isa ang pag-iisip ni Rowan dito. Para sa kanya, ang isang gininto ang master ng klase sa maagang yugto ay isang makajos na pag-iral, isang simbolo ng kawalang tatag. Nabalitaan niya mula sa kanyang ama na si Teofisto na kinailangan ng maraming armadong pulis para halos hindi ma-pressure si Uncle Yan. Nakakabaliw lang iyon. Nangangahulugan ito na magkakaroon ng napakalaking tagumpay si Uncle Yan one-on-one.
Hindi maintindihan ni Rowan kung gaano kalakas ang isang golden class early phase, ngunit naramdaman niyang mas malakas ito kaysa kay Terence. Bilang isang mandirigma na si Terence, siya ay isang regular na tao pa rin, at nangangahulugan iyon na hindi siya maaaring ikumpara sa isang master mula sa mundo ng wulan. Kahit nasirain ni Terence ang Henry, ang lalaki ay isa pa ring gangster sa kalye. Maaari siyang maging isang mahusay na manlalaban sa lahat ng gusto niya, hindi pa rin iyon sapat para ilagay siya sa golden class early phase level. Natural lang na magsalita si Rowan ng isang bagay na napaka-ignorant at katangahan. Medyo pait ang pakiramdam ni Uncle Yan habang nagsasalita si Rowan, hindi pa ba naiintindihan ng lalaki ang sitwasyon. Akala ba ni Rowan ay kusang tinatapakan siya? Natatapakan na siya dahil hindi niya kaya ang kalaban. Ang agwat sa pagitan ng kaaway at sa kanya ay napaka-prominent na hindi ito isang patas na labanan sa kaunti. Rowan, paano mo nalaman kung nasaan ako? Hindi nakalimutan ni Terence na magtanong kay Rowan habang tinatapakan niya si Uncle Yan. Huwag ka nang masyadong maangas, Terence, hintayin mo lang magseryoso si Tio Yan, susuyuan ka niya. Ang tanga ay hindi pa rin nahuli, kumbinsido na si Uncle Yan ay nagawang tapusin si Terence. Nabangga mo ang kotse ng tatay ko at nabali ang braso ng kapatid ko, sumama ako kay Tito Yan para personal na iganti sa'yo. Oh, yung tanga kanina, yung matandang lalaki mo. Sabi ni Terence, naliwanagan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit alam ni Rowan kung nasaan siya, ito ay dahil si Teofisto ang kanyang ama, at si Raul ang kanyang kapatid. Pinatunayan ni totoo ang kasabihang hindi kayo magkakapamilya kung hindi kayo pamilya. Ito ay isang pamilya ng mga idiot. Tito Yan, anong ginagawa mo? Bilasan mo, paalisan mo ang batang ito. Naguguluhan si Rowan bakit hindi pa nilalabas ni Uncle Yan ang kanyang lakas kay Terence. Elder George, maraming tao dito, hindi ko talaga kayang patayin ang matandang ito. May paraan pa ba para ma-disable ko ang lakas niya? Tahimik na tinanong ni Terence si Elder George sa Jade. Siyempre naman. Nagsalita si Elder George. Ang mga taong ito sa martial world na gumamit ng hindi kumpletong paraan ng pagsasanay upang maabot ang ginintoang klase, maraming mga pagkukulang sa kanila, walang kasing perpekto sa iyong Art of Dragon Mastery. Hanggat wala pa sila sa Earth class ay magkakaroon sila ng Achilles na takong sa kanila, kaya kapag nataman mo iyon, ang tao talaga ay magiging walang silbi. Maliban kung sisimulan nilang muli ang kanilang pisikal na yugto ng pagsasanay. So nasaan ang Achilles heel niya? Sabi ni Linford na ikinagulat niya sa sagot. Yun. Hindi ko alam. Sagot ni Elder George. Hindi yun inaasahan ni Terence kahit si Elder George ay hindi alam. Ngunit kadalasan ang Achilles heel ng mga taong may gininto ang klase ay nasa pubic region, maliban sa ilang espesyal na case physical practitioner. Ang pag-follow up ni Elder George ay nagbigay muli ng pag-asa kay Terence. Sa isang slam, kinampis ni Terence ang kanyang paa sa pubic region ni Uncle Yan. Sumigaw siya na parang multo bago nawala ng malay, bumagsak sa lupa na parang impas na lobo. Alam ni Terence na nataman niya si Uncle Yan square sa kanyang Achilles heel, ganap siyang na-disable sa sandaling icon-acte niya. Ang pag-atake ay naramdaman niya ang dalisay na chi ni Uncle Yan na mabilis na tumaka sa kanyang katawan at nagwawala. Katulad ng sinabi ni Elder George, hindi na naramdaman ni Terence ang antas ng kapangyarihan ni Uncle Yan. Para sa kanya, ang lalaki ay isang napaka-normal na matandang lalaki. Gulat na napanganga si Rowan sa eksena, hindi niya akalain na hihimatayin ng ganoon si Tio Yan. Totoo ba o nagpapanggap siya? Nakita niya si Terence na naglalakad palapit sa kanya sa susunod na sandali. 422. Tumindig ang balahibo ni Rowan habang pinagmamasdan si Terence na lumakad, ganap na takot. Anong ginagawa mo? Huwag. Umalis ka. Isang sampal ang muling pinasampal sa mukha ni Rowan. Sa pagkakataong ito ay may higit na lakas sa likod nito, nagdulot ito ng paglipad ng mga ngipin ni Rowan, na nahati rin ang kanyang mga labi. Hindi ko masabi kung literal ba ito o matalanhaga. Sa pagkakataong iyon, ipinadala rin ni Coldy ang kanyang mga tauhan kay Jerwin. Ang orihinal na teksto ay nagsabing nalaglag ang lahat ng ngipin ni Jerwin at hindi na makapagsalita. Ngunit habang isinasalin ko ang susunod na kabanata, alam ko na halatang hindi ito seryoso. Ikaw, pinatay mo si Tio Yan.
Hindi makapaniwala si Rowan, isa itong golden class na pinag-uusapan nila, isang Diyos. Paano siya namatay pagkatapos siyang tapokan ni Terence ng ilang beses? Paano naging posible iyon? Hindi ako katulad mo, okay, hindi ako sumisigaw ng patayin siya. Patayin mo siya. Kung asar ako. Hindi naman talaga ako ganoon ka-bold. Sabi ni Terence at nagpadala ng isa pang sampal sa pisngi ni Rowan na naging mukha ng baboy. Hindi pagkakaunawaan, Boss Terence, nandito talaga ako kay Uncle Yan para guluhin ka dahil pinakiusapan ako ng tatay ko, hindi ko naman kasalanan, messenger lang ako. Huwag kang gumawa ng kahit ano sa akin. Alam ni Rowan na hindi niya malalayo si Terence, ang ibig sabihin ng pagtakbo ay hinukay ang sarili niyang libingan. Nang walang mapiling natitira, iniangat niya ang kanyang katawan sa isang nakaluhod na posisyon. Boss Terence, hindi talaga ako yun. Hindi ko yun pinag-uusapan. Umiling si Terence. Sinasabi ko na hahabulin mo si Josephine. Tinapakan ni Terence ang mukha ni Rowan, siya ay sumigaw ng malungkot bilang tugon. Sabi ko sa'yo babae ko siya, bakit mo siya hinahabol? Gusto mong mamatay. Naramdaman ni Terence na kailangan niyang bigyan ang Rowan na ito ng isang aral na maaalala niya ng tuluyan, hindi niya malalaman ang tungkol sa nakakatakot na bagay na ito na tinatawag na kamatayan kung hindi. Ow! Oo! Sigaw ni Rowan habang hawak niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Boss Terence, hindi ko nagagawin. Hindi na mauulit. Nahuli ako sa aking pagnanasa, hindi na mauulit. Please let me go. Terence. Huwag mo na siyang patulan. Paano kung mamatay siya? Si Josephine ay nabigla sa kabaliwan ni Terence mula kanina, ngunit nagawa pa rin niyang makitang matamis na aabot siya sa malayo para sa kanya. Hindi mahalaga kung anong uri ng panganib ang nararanasan niya, hanggat naririto si Terence, poprotektahan niya ito. Ngunit, gaya ng pagkamuhi ni Josephine kay Rowan, ang pagpatay sa kanya ay hindi isang opsyon. Ayaw niyang makulong si Terence dahil sa bagay na ito, kailangan niya itong pigilan. Hindi siya mamamatay. Malayo dyan, at most magiging retarded lang siya. But that'll be nice, hindi na niya kailangang gumastos palagi ng pera sa pagbili ng retard pills, ang bastos. Tatapakan ko na lang siya hanggang sa maging retarded siya. Ngumiti si Terence. Hindi. Huwag. Ayokong maging retard. Boss Terence? Please let me go. Malapit nang mapunit si Rowan, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging retard. Scram! Mahinang sabi ni Terence. Sa Avalon Ian Scram, isinasalin sa role tulad ng role away. Oo, mag-scram ako ngayon. Hindi naglakas loob si Rowan na tumayo at tumakbo, sino ang nakakaalam kung gagamitin iyon ni Terence para bigyan siya ng mas maraming parusa. Upang gawing malabo ang sitwasyong iyon hanggat maaari, si Rowan ay literal na nagsimulang gumulong sa lupa upang ilayo ang sarili. Haha! Hindi mapigilan ni Josephine na matawa sa hitsura ni Rowan. Ayaw niyang gumamit ng karahasan si Terence, ngunit kailangan niyang aminin na ang mga nangyayari ay nakapagpaginhawa at nagpapagaan sa kanya. Kung hindi dahil kay Terence, magduruso pa siya sa pang-aasar at pang-aasar ni Rowan sa kanya araw-araw, who knows how that'd end. Tiningnan ni Terence si Uncle Yan at inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Amara. Dadalhin na sana ni Amara sina Teofisto at Raul sa departamento ng pulisya ng trapiko sa kabilang panig sa ibabaw. Ang dalawa ay hindi nakagawa ng anumang krimen o anumang bagay, nilabag lang nila ang ilang batas trapiko. Walang pananagutan si Amara sa lugar na iyon, at wala rin siyang magagawa. Kababalik lang niya sa opisina niya nang tumunog ang kanyang telepono, si Terence ang tumatawag. Kumunat ang noo ni Amara, iniisip kong nagulo na naman si Terence. Kung tutusin, hindi niya akalain na nakaisip siya ng solusyon para gamutin si Benjo Lane ng ganoon kabilas, may iba pa siyang hinihiling. Minasahin niya ang kanyang templo at walang magawang kinuha ang telepono. Terence! Anong problema? Lumabas sa istasyon ng pulisya at nagmaneho sa isang ambush. Nasukol ko ang lalaki, kaya halika, sunduin siya. Sabi ni Terence. Ano? Tinambangan ka? Sino yun? Napakurap si Amara. I guess, may pinadala si Teofisto.
Mahinang sabi ni Terence. Bilasan mo, diretso lang kung sa police station ka magsisimula. Makikita mo ako kung dumiretso ka. Dahil doon, ibinaba niya ang telepono na labis na ikinadismaya ni Amara. Utos ba yon? Binigyan ba siya ng utos ng lalaki? Naiinis siya, ngunit kailangan niyang umalis. Tumayo siya at naglakad pababa bago nagmaneho papunta sa kinaroroonan ni Terence. Hindi ba matandang lalaki yan? Si Teofisto ang nagpadala sa kanya. Hindi mo naman siya nabangga ng kotse mo, di ba? Naghinala si Amara na si Terence ay nagmaneho sa isang tao at nagpasyang ipin ito kay Teofisto, kahit na tinawag ang isang inosenteng matandang lalaki na si Teofisto. Siya daw ang ambush. Early face golden class. Nagkibit balikat si Terence. May brain dead ka pa ba? Early face golden class. Ibinuka ni Amara ang kanyang bibig sa gulat. Pinagmasdan niyang mabuti ang lalaki at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay isang takas. Ito ay isang takas na nakahiga sa harap niya. Si Amara ay ang kapitan ng mga kriminal na pulis at palaging tumitingin sa mga larawan ng mga nakalistang takas. Bilang resulta, nakilala niya kaagad ang matandang ito mula sa hindi mabilang na mga imahe sa kanyang ulo. Si Quentin yan, isang wanted na mamamatay tao at magnanakaw na tumatakbo ng higit sa 2 taon na walang mga landas patungo sa kanya. Hindi niya inaasahan na makikita siya rito. Dapat siya ay isang takas, tama. Hulaan ni Terence batay sa reaksyon ni Amara. Siya. Tumanggaw si Amara, baka sa kanyang mga mata ang kagalakan. Talagang natisod si Terence at nahuli ang isang takas. Ang Quentin na ito ay isang early phase golden class, totoo iyon, ngunit na-disable siya ni Terence sa hitsura nito, hindi gaanong naiiba sa sitwasyon ni Henry. Tinapik ni Terence si Quentin sa kanyang katawan ng 2 beses upang magising siya. Ang kanyang mukha ay nag-uumapo sa kalungkutan at sakit. Isa siyang early phase golden class. Paano siya naging madali sa kapansanan? Bakit may isang taong ganito kalakas sa mortal na mundo noong una? Sa nakikita niya, si Terence ay malamang na nasa 20 taong gulang lamang. Inilabas ni Amara ang kanyang posa sa kinulong si Quentin. Wala siyang maramdamang panganib mula sa kanya, pero golden class threat pa rin ang lalaki. Ayaw niyang mawalan ng bantay kapag may ganitong pakikitungo. Sige, pupunta na ako. Sabi ni Terence, naghahanda na umalis ngayong natapos na ang mga bagay. Teka, kailangan kong sumama ka sa istasyon. Pinigilan ni Amara si Terence. Sabihin mo lang na ikaw ang nakahuli sa kanya, hindi naman ito ang unang pagkakataon. Hindi napigilan ni Terence na bumalik kasama si Terence. Napakaraming problema. Ngunit, ang patol ng kriminal. Iniisip ni Amara na maaaring magkaroon ng problema kung sasabihin niyang nahuli niya ang lalaki nang hindi niya nakuha. Casual na tinapik ni Terence si Quentin sa leeg ng ilang beses. Sige, pipi siya ngayon, hindi na siya makapagsalita. 423. Huminto si Amara, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Terence at puno ng hindi paniniwala. Siya mismo ay gininto ang klase, at inakala na si Terence ay dapat na ganoon din, ngunit ang mahimalang paggalaw na iyon mula kanina ay isang bagay na hindi pa niya nakita noon. 2 casual na pagtapat ginawa niyang mute ang isang tao. Si Tio yan mismo ay hindi rin makapaniwala, hindi pa siya nakakita ng ganoong pamamaraan noon. Ito ba ay isang acupuncture technique? Iyon ay hindi dapat posible. Siya ay isang mula sa mundo ng Woolen, at kahit na hindi niya narinig ang tungkol sa sinumang may kakayahang iyon. Ito ay isang magarbong paglipat sa mga pelikula, at iyon nga wala itong praktikal na gamit kahit ano paman. Patutunayan pa lang niya na mali ang hindi kapani-paniwalang pag-aangkin ni Terence nang mapagtanto niyang hindi siya makapagbitaw ng salita, labis na ikinagulat niya. Walang imak, tumingin si Amara kay Quentin na tila sinusubukang gumawa ng tunog. Tila talagang ginawa siyang mute ni Terence. Nakakatakot ang ideya ng pagtanggal sa kakayahan ng isang tao sa pagsasalita sa ilang tapik lang. Aba, marunong pa siyang magsulat. Baka dapat ko rin siyang gawing retarded. Sabi ni Terence habang sumagi sa isip niya ang pag-aalala. Manam. Ma'am. Umiling si Quentin na parang dito nakasalalay ang buhay niya. What the hell? Ano ang kanyang mabubuhay kung siya ay naging mahina?
Kailangan pa niyang ihatid ang balita sa kanyang sekta at wala talaga siyang effort na makipag-usap sa mga pulis kung sino ang nakahuli sa kanya, namamatay pa rin siya. Magiging aksaya lang ng laway ang pagsasalita ng marami. Look, sabi niya hindi siya magsasalita. Sige, tapos na tayo. Aalis na ako. Natural, hindi talaga kayang gawin ni Terence ang Quentin sa harap mismo ni Amara. Nagkibit balikat siya at sumakay sa kotse kasama si Josephine. Tumingin si Amara kay Terence, nakasalungat. Dinala niya si Quentin sa kanyang police car at mabilis na nagmaneho pabalik sa istasyon. Pumasok si Amara kasama si Quentin at nabangga sina Teofisto at Raul na lumabas pagkatapos ng kanilang mga parusa mula sa traffic police. Nagulat si Teofisto nang ipasok ni Amara si Quentin na takot siya sa susunod na sandali. Bakit inaresto si Uncle yan? Hindi ba niya hiniling kay Rowan na pigilan siya ni Terence? Ano ang mali? Kilala mo ba itong poganti na pumatay at tulisan, Mr. Gold? Tiningnan ni Amara ang gulat na Teofisto at naunawaan kaagad na siya ang nagpadala ng Quentin kay Terence. Bagaman, malamang na hindi aaminin ni Teofisto iyon kung wala siyang ebidensya. Hindi ko siya kilala. Mabilis na umiling si Teofisto bago umalis sa lugar kasama si Raul. Ayaw niyang masangkot sa isang mamamatay tao kahit na nakompromiso na siya. Tumingin si Amara sa papaalis na mga figure ni Raul at Teofisto at malamig na ngumiti. Lumingon siya para makita si Wayne. Captain Song, nagpapapasok ng isang tao. Ano kaya ang ginawa niya sa edad na iyon? Tanong ni Wang Li matapos makita ang matandang si Amara na hinahawakan. Quentin, gustong mamamatay tao at magnanakaw. Mahinang utos ni Amara. Ipapaubaya ko siya sa iyo. Captain Song, ikaw. Nahuli mo si Quentin. Dilat ang mga mata ni Wang Li, talagang humanga kay Amara. Kaliwat kanan niyang nilulutas ang mga kaso kamakailan, at kasama ang kanyang titulo sa Departamento ng Pulisya at pangkat ng kriminal na pulisya siya ay naging kapalit ni Harold. Tumigil na rin ang chismis tungkol kay Amara bilang isang Vanguard Charger na walang kakayahan sa paglutas ng kaso, kinilala siya ng lahat. Hindi kailanman nagustuhan ni Wang Li kapag ganoon ang usapan ng mga tao sa likod ng kanyang amo, ngunit ang nilalaman ng mga pag-uusap na iyon ay nagbago ng husto sa mga papuri na ikinagulat niya. Sa pagkakataong ito ay nagbalik pa si Amara ng isang takas. Ito ay isang araw upang ipagmalaki. Ngunit si Amara, sa kabilang banda, ay nagkaroon ng masalimuot na damdamin. Anong uri ng relasyon ang mayroon siya kay Terence? Magkasosyo ba sila o magkaaway? Ang mga bagay ay naging talagang malabo. Bumalik sina Teofisto at Raul sa sasakyan, malakas pa rin ang tibok ng puso ni Teofisto. Raul, tama ba ang nakita ko? Si Uncle yan ba yun? Ito ay... Tumanggaw si Raul. Natalo ba siya ni Amara? Hindi ba siya early phase golden class? Hindi ko alam. Tawagan muna natin si Rowan. Si Teofisto ay nagmamadaling malaman ang katotohanan. Hello. Rowan. What the hell's going on? How come the cops have Uncle Yan? Sinimulan ni Teofisto ang pag-spam ng mga tanong bago pa man magkaroon ng pagkakataong magsalita si Rowan. Dad, may problema tayo. Si Rowan ay medyo na-trauma sa kanyang sarili, kasalukuyang nagtatago sa bahay. Hindi na siya naglakas loob na bumalik sa paaralan. Ang batang iyon na si Terence, taga-school namin siya. Isa siyang master. Sinira niya si Uncle Yan sa isang sampal at natamba siya sa pamamagitan ng pagtapak sa kanya ng ilang beses. Ano? Ganyan siya kagaling. Nawala nang masabi si Teofisto sa ibinunyag ni Rowan. Ang higit na ikinagulat niya ay kung paano kilala ni Rowan si Terence. Isa siya sa mga maniniil sa aming paaralan, walang nang ahas na lumapit sa kanya ngayon, halos pumutok ang boses ni Rowan. Noon pa man ay ayaw niya sa akin, at pinuntahan ko pa rin siya at pinaghirapan ko siya sa pamamagitan ng pagdala kay Tio Yan. Ako ay nasa malaking problema dahil sa iyo, tatay. Hindi na ako kakabalik pa sa paaralan. Agad na namutla ang mukha ni Teofisto, alam na alam niya kung anong klaseng lakas mayroon si Uncle Yan. Isang taong madaling matalo si Uncle Yan. Halimaw iyon, at nagalit siya sa halimaw na ito. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay natakot si Teofisto kung gusto talaga ni Terence na patayin siya ay kasing dali ng pagdurog ng langgam para sa kanya.
Sinusubukan pa niyang kumuha ng silid sa ospital mula sa kanya noong araw na iyon. Hindi niya maisip kung anong uri ng mga kahihinatnan ang maaaring mangyari. Hindi si Teofisto ang pinakaapektadong goal dito, si Raul ang nakarinig sa sinabi ni Rowan kay Teofisto. Siya ay mas kinilabutan kaysa sa kanyang ama. Dad, sabi ko naman sa'yo hindi namin maiinis ang lalaking ito pero hindi ka nakinig. Nababaliw na tayo ngayon. Kung gusto ng lalaking iyon na patayin tayo, parang paglalaro lang tayo ng laruan, wala tayong pagkakataon. Anong gagawin natin? Sinabihan mo pa akong magdala ng ilang lalaki para turuan siya ng leksyon, salamat sa Diyos hindi ko ginawa. Kung nagsusunog ka ng pera sa harap ng libingan ko. Sige, Raul, huminahon ka, ang lakas talaga ni Terence, pero hindi ba niya tayo pinalis? Hinayaan niya si Tio yan at pinalis si Rowan, so ibig sabihin, hindi siya makikialam sa mga karaniwang tao na tulad natin. Layuan na lang natin siya, tama na. Gagawa ako ng paraan para mabigyan siya ng pulang pakete at humingi ng paumanhin sa isang hapunan, sana. Si Teofisto ay hindi walang kwenta nagsusuri sa sitwasyon at ang pagbibigay ng diskarte ay pasok sa kanyang mga kakayahan. Iyon lang ang magagawa natin ngayon. Tumanggaw si Raul. Minsan kong hinayaan ang aking pagnanasa at sinubukan ko pangguluhin ang babaeng kasama niya. Basta. Ang iniisip ko lang ay natatakot ako. Tama, alam ko na ang itsura niya ngayon, na-save ko pa ang picture niya. Sa susunod na makita natin siya, malayo na ang mararating natin at iiwasan natin siya. Kung hindi ito posible ay bibigyan natin siya ng respeto. Gaya nga ng kasabihan, hindi ka pumapatol sa taong ngumingiti sa iyo. Susubukan naming pasayahin siya, at dahil high-class master siya, hindi siya makikipag-bicker sa atin. Sabi ni Teofisto. Iyan lang ang tanging paraan na maaari nating puntahan ngayon. Medyo mapait pa rin ang mukha ni Raul. 424. Wala pang diskarte si Trixie na isagawa laban kay Terence, ngunit nakakahiya pa rin na harapin siya. Ang ulan na ibinabad niya sa kanya ay bagay pa rin na nagpahiya sa kanya. Ito ang pinaka-awkward at nakakahiyang bagay na naranasan niya, at nanggaling ito kay Terence. Ngunit ang hindi inaasahan ni Trixie, gayon pa man, ay wala si Terence sa silid-aralan. Nang siya ay bumalik, ito ay nagbigay sa kanya ng ginhawa. Hey, pretty girl, kilala mo ang boss ko. Lumingon si Jacob, nagtataka kung sino itong Trixie. Malinaw na narito siya para kay Terence, ngunit hindi ito isang bagay na maaari niyang itanong sa kanya. Wala rin siya rito, kaya ang pagtatanong kay Trixie ang tanging paraan para makakuha ng mga sagot. Si Terence ang boss mo. Si Trixie ay kukuha na sana ng ilang impormasyon tungkol kay Terence mula sa isang taong nakakakilala sa kanya. Ito ay magandang timing. Oo, tagasunod niya ako. Tuwang-tuwang sabi ni Jacob na para bang ang pagiging Alapiers ni Terence ay isang mataas na karangalan. Oh. Lumibot ang mga mata ni Trixie sa paligid habang may nabuong plano sa kanyang isipan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto, huwag mong sabihin sa iba, okay? Kasama ang iyong boss na si Terence. Nag-alinlangan si Jacob. Gusto niyang marinig kung ano ang lihim na gustong sabihin sa kanya ng sikretong Trixie, ngunit ang pagtatago ng isang bagay mula kay Terence ay hindi tama. Kung hindi ka nangako, hindi ko sasabihin. Gumamit si Trixie ng mas mabigat na pamamaraan matapos makita ang pag-aalinlangan ni Jacob. Ito ay tungkol sa kung bakit ako pumunta sa iyong boss. Gaya ng inaasahan niya, napukaw nito ang interes ni Jacob. Napakamot siya sa tenga habang nag-aalangan ng matagal. Kung ganoon. Sige, sabihin mo na, hindi ko sasabihin sa boss ko. Hindi mo talaga masasabi sa kanya, kung hindi, ito ay talagang nakakahiya para sa akin. Nakaawang ang mukha ni Trixie habang nakatingin kay Jacob. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko sisira ang salita ko. Ipinapangako kong hindi ko sasabihin sa amo ko. Sabi ni Jacob sabay tapik sa dibdib. Ngunit hindi tanga si Jacob, nangako siya kay Trixie na hindi niya sasabihin kay Terence, ngunit walang nagsabi ng anuman tungkol kay Josephine. Masasabi niya kay Josephine ang sikretong ito, at sasabihin niya kay Terence ang tungkol sa... Wala itong kinalaman sa kanya sa puntong iyon. Actually, like Terence, I transferred schools just for him.
Namula si Trixie habang bumulong kay Jacob. Ano? Dilat na dilat ang mga mata ni Jacob sa paghahayag. Ikaw, isa kang admirer. Oo. Tumango si Trixie. Hindi mo masasabi kahit kanino, okay? Ako. Huwag kang mag-alala, nangako ako. Nasa mahirap na posisyon si Jacob, hindi talaga ito isang bagay na dapat niyang sabihin kay Josephine. Naging chismis din. Uy, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol kay Terence? Gusto ko siyang mas maintindihan. Sa nakita ni Trixie, ang impormasyon ni Rowan at Leandro ay hindi direkta mula kay Terence. Iba ito kung ito ay impormasyon mula sa isang taong nakikipag-ugnayan kay Terence araw-araw. Ang impormasyong tulad nito ay mas maaasahan. Alam mo ito, ngunit ang aking amo ay may kasintahan na. Hindi ito maganda para sa iyo. Napabuntong hininga si Jacob habang iniisip kung gaano kaswert ang kanyang amo. Ang mga babaeng nagkagusto sa kanya ay napakaganda. Okay lang, I don't mind. I don't care about it being official or anything, or if I even get recognized. I just want to silently be with his side. I will not try to fight to be his girlfriend or what. Tumango si Trixie, napakalungkot ng tono niya habang nagsasalita. Natigilan si Jacob. May mga babae pa bang ganyan sa panahon ngayon? Si Trixie ay isang magandang babae na mataas ang demand. Ang magkaroon ng anumang uri ng kasintahan ay hindi dapat maging mahirap para sa kanya, ngunit sinasabi niya na hindi niya iniisip na makasama si Terence nang walang titulo. Ang kanyang amo ay isang mahusay na tao, at hinangaan siya ni Jacob dahil ngunit hindi niya maiwasang maawa kay Trixie. So sinasabi mo na gusto mong nasa tabi mo siya ng patago, nagbibigay at hindi kumukuha? Oo. Tumango si Trixie. Nandito na si boss. Mag-uusap tayo sa susunod. Itinaas ni Jacob ang kanyang ulo upang makita si Terence na papasok. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Hindi masyadong natraffic si Terence sa pagbabalik kasama si Josephine, ngunit medyo huli pa rin siya sa klase. Papasok lang sila pagkatapos ng unang klase sa hapon. Ang ikinagulat ni Terence habang nagpatuloy ang klase ay kung paano siya tretuhin ni Trixie, na nakasuot ng bagong damit. Tila nakalimutan na niya ang lahat ng nangyari sa banyo. Hindi siya nagdulot ng problema sa kanya para dito, o dinala ito sa lahat. Ang higit na ikinagulat ni Terence ay ang kumpletong katahimikan ni Trixie sa kanya sa buong hapon. Nakita rin ni Terence ang kakaibang tingin ni Jacob sa kanya na medyo curious. Hindi naman sa ayaw magsalita ni Trixie, hindi pa siya nakakagawa ng diskarte laban sa kanya. Hindi siya papayag na paalisin si Terence ng ganoon. Ang pagbabad sa ihi ni Terence ay ang pinakapanghihiya na naranasan niya sa buong buhay niya. Ngunit sa ngayon, si Trixie ay walang paraan para parusahan si Terence sa kanyang ginawa. Kailangan pa rin niya itong turuan kung paano magmaneho, kaya hindi niya gustong masyadong mena si Terence. Ang halimbawang iyon na iminungkahi ni Rowan, halimbawa, ay naantala hindi niya ito magagamit. Kung gagawin niya ang anumang bagay kay Josephine, kung gayon siya ay magiging tunay na mga kaaway ni Terence, sisira sa anumang pagkakataon na makamit ang kanyang orihinal na layunin sa unang lugar. Ang pinakamagandang paraan ay turuan si Terence ng leksyon nang hindi siya masyadong natalo. Mabuti lang kung mapahiya lang siya ng kaunti gaya ng dati. Bago matapos ang paaralan, pumasok ang homeroom teacher na si G. Lane at pumunta sa pedestal. Tumahimik ang lahat. May mahalagang anunsyo ako. Bukas ay may event para sa ating graduating classes. Lahat ay magtatanim ng saplang sa lupa sa likod ng ating paaralan. Magtatapos na kayong lahat at magkakahiwalay na kayo ng landas sa lalong madaling panahon, kaya ito ay isang pagkakataon para sa inyo na magkaroon ng marka sa paaralan. Lahat ay makakapagtanim ng kanilang mga saplang sa lugar na iyon, at mas magiging espesyal ito. Ang mga salita ni G. Lane ay nagbunsod ng palakpakan mula sa mga estudyanteng naruroon. Ang tuyong buhay ng ika-12 baitang ay sinalanta ng paulit-ulit na rebisyon, pag-aaral, at kunwaring pagsusulit, at ang kaganapang tulad nito ay natural na malugod na tinatanggap ng mga mag-aaral. Walang limitasyon sa uri ng sapling na itinatanim mula sa flower bird at fish mall sila na hindi kalayuan sa aming paaralan, at may mga presyo mula sa $1 hanggang sa $200.
Pumili ng isa depende sa iyong sitwasyon sa pananalapi para sa mga hindi maganda ang pasok maaari kang kumuha ng ilang dolyar mula sa pondo ng klase upang makakuha ng saplan. Sabi ni G. Lane. Walang mahihirap na estudyante sa klase niya, pero protocol lang ang pagsasalita niya. Lahat ay nagpahayag ng kanilang suporta, lahat sila ay gustong mag-iwan ng marka pagkatapos ng pagtatapos, ito ay isang bagay na karaniwan sa mga malapit ng magtapos. Ito ay magiging isang napaka-espesyal na damdamin kung sila ay bumalik taon at taon mamaya upang makita ang kanilang mga saplings lahat lumaki. Leandro bro, sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon. Lumingon si Stanley kay Leandro matapos marinig ang sinabi ni G. Lane. 425. Magandang pagkakataon. Ano ang magandang magtanim ng mga puno? Hindi lubos na naunawaan ni Leandro kung ano ang sinusubukang iparating ni Stanley. Leandro bro, pag-isipan mo ito. Maaari kang makakuha ng isang modelo ng puno at ukit doon ang pangalan ni Cheryl. Siguradong matutuwa siya, iyon ang gusto ng mga babae. Lumalago. Sabi ni Stanley. Tulad ng sa pelikulang The Return of the Condor Heroes, noong binigyan ni Guo Ziyang ng Fairy Work si Hao Yang Guo bilang regalo sa kaarawan. Napakasaya niya kaya pinakasalan siya. Nagpakasal ba sila? Naalala ko si Guo Ziyang na naging monghe. Napakurap si Leandro. Baka naging monghe siya, hindi ko na matindaan. Baka maling pelikula ang iniisip ko. Nahihiyang sabi ni Stanley. Ngunit sa palagay ko, ang pagiging monghe ay para sa kapakanan din ng pag-ibig, gayon paman, tiyak na gagana ang taktika na ito. Sinasabi mo bang bigyan ko siya ng Fairy Works? Tanong ni Leandro. Oo, Leandro bro, hindi mo ba narinig na hindi gabi na may Fairy Works? Ibibigay na lang natin kay Cheryl. Iminungkahi ni Stanley. Oo, gagawin natin yan. Bibili ako ng saplan. Natagpuan ni Leandro na ang ideya ay mas simple at mas mahusay kaysa sa pagsulat ng isang liham sa dugo. Sa pinakakaunti, ang pag-iilaw sa gabi na may mga paputok ay hindi kasangkot sa pagsira sa sarili. Kailangang maging espesyal ang sapling kung ito ay katulad ng sa iba, hindi ito magiging espesyal. Sabi ni Stanley. Tama, magre-research ako at kukuha ako ng imported na sapling mamaya. Si Leandro ay nasa sabik sa kanyang sarili, si Stanley sa wakas ay nagbigay ng isang kapaki-pakinabang na mungkahi. Leandro bro, kailangan ba nating sabihin ito kay Lil Sis Trixie? Siya na ang big sis boss ng klase natin ngayon. Baka kailangan pa nating banggitin ang isang bagay na ganito kalaki sa kanya. Paalala ni Stanley. Tama, kailangan nating banggitin ito. Masama kung salungat ito sa ilang plano na naisip ni Trixie laban kay Terrence. Tinanong ni Leandro si Trixie sa isang sulok ng field pagkatapos ng klase, iniisip na sabihin sa kanya ang tungkol sa mungkahi ni Stanley bago gawin ang mga paghahanda. Mitigang nakinig si Trixie sa paliwanag ni Stanley, ngunit hindi masyadong interesado kung hinahabol ni Leandro si Cheryl o hindi. Ang target niya ay si Terrence. Yun ba? Anong kinalaman niyan sa akin? Kumunat ang noo ni Trixie. Akala ko may naisip kayong ipapahiya kay Terrence. Pahiyain mo si Terrence. Lil Sis Trixie, ayaw mo bang parusahan siya? Bakit ngayon siya pinahiya? Napakurap si Leandro. Ipinapalagay niya na mayroon siyang matitinding karne ng baka na pipiliin kasama si Terrence, ngunit mukhang hindi iyon ang kaso. Bakit mo pinapansin ang gusto ko? Napailing si Trixie. Napahiya ako ng husto ngayon, kaya kailangan kong bayaran siya sa parehong paraan. Kung iyon lang, may ideya talaga ako. Nagliwanag ang mga mata ni Stanley. Anong klaseng diskarte yan? Iniisip ni Trixie kung ang dog-headed general na ito ay makakaisip ng isang bagay na insightful sa pagkakataong ito. We're going for flair and impact, right? Kaya kakailanganin namin ang mga paputok at lahat ng bagay. Bibigyan ka namin ng ilang mga paputok at maaari mong isabit ang mga ito sa puwitan ni Terrence, sindihan ito, at hey, nakakahiya ito sa palabas mula sa puwitan ni Terrence. Si Stanley ay hindi gaanong magaling, ngunit siya ay medyo may kakayahan pagdating sa mga maliliit na trick.
Pinag-isipang mabuti ni Trixie ang posibilidad. Kung naging maayos ang lahat, ito ay talagang isang magandang plano. Nagsabit ng mga paputok sa puwitan ni Terence nang hindi natutuklasan, at kapag sinindihan ni Leandro ang mga paputok ay mapapasiklab niya ang mga paputok na iyon na nagmumukhang nataman siya ng ilan sa mga paputok. Kahit na gusto ni Terence na maghiganti pagkatapos ay wala siyang anumang ebidensya para magpatuloy. Lil sis Trixie, gusto ko ang ideya ni Stanley. Puno ng galit si Leandro kay Terence, kaya ang kahihiyan ni Terence ay isbagay na tiyak na makikipagtulungan siya kay Trixie. Pag-isipan ko muna. Si Trixie ay hindi kasing impulsive gaya ni Leandro, kailangan niyang suriin ito ng maayos at makita kung gaano ito kalamang na magtatagumpay. Cheryl, bukas din ba tayo magtanim ng sapling? Si Yasi ay medyo nasa sabik para sa kaganapan bukas. Upang sabihin ang katotohanan, palagi niyang inaabangan ang mga bagay hanggat sariwa at kawili-wili ang mga ito. Of course we are. Years and years after our graduation, kapag ikinasal na kami, makakapaglabas kami ng mga bata pabalik dito at sasabihin sa kanila na dumating ang mga nanay nila sa school na ito. It'll be really educational. Tumango si Cheryl, seryoso lahat. Oh, magkakaroon ba ng parehong ama ang mga anak natin? Tanong ni Yasi. Shoo! Umirap si Cheryl, gusto niyang buksan ang ulo ni Yasi at tingnan kung anong espesyal na sangkap ang nahalo sa istrukturang iyon. How could she so naturally make something so serious into a joke? Hanem. Napakurap si Yasi. Ibuka mo ang iyong bibig. Utos ni Cheryl. Hindi. Hindi kailanman. Umiling si Yasi. Bakit? Napakurap si Cheryl. Si Yasi ay palaging medyo masunurin. Hihilahin mo ang dila ko. Masakit. Sabi ni Yasi. Bakit mo sinasabi iyan kung alam mong masakit? Cheryl M. Kung gayon hindi ko na pag-uusapan iyon. Saad ni Yasi. Yan ang lagi mong sinasabi. Hindi natatapos, uulitin mo na lang sa susunod. Sa susunod, kailan matatapos? Hindi na naniwala si Cheryl kay Yasi. Cheryl, ang orihinal na kasabihan ay araw-araw, kailan ito matatapos? Itinama ni Yasi. Oh. Day. Tapos. Ganon din, poker Yasi. Iniiba mo na naman ang usapan. Hindi alam ni Cheryl ang sasabihin, muntik na namang makalayo si Yasi. Hey! Nilabas ni Yasi ang kanyang dila. Hindi ba tayo magsasaliksik? Kailangan nating bumili ng mga saplang. Sige. Nagpasya si Cheryl na patawarin si Yasi sa ngayon. Ang pakikitungo sa isang matalik na kaibigan na tulad nito ay nangangailangan ng bukas na puso, kailangan niyang maging mas mabuting babae at umatras. Kung hindi, mamamatay siya sa frustration. Puntahan mo si Terence na sundan tayo sa kanyang sasakyan. Hindi tayo maaaring maglagay ng maliliit na puno sa ating sasakyan. Sige. Shield brew. Malakas na tawag ni Yasi. Bumalik si Terence sa kanyang silid pagkatapos makita sina Yasi at Cheryl na nagtatalo na sanay na siya sa mga gawin ng dalawa. Lumabas siya ng kwarto niya pagkatapos ng tawag ni Yasi. Ano? Shield bro, gusto ko ulit kumain ng karne ng piting. Sabi ni Yasi. Muntik pang iuntog ang ulo ni Cheryl sa sofa at madapa, di ba saplings lang ang pinag-uusapan nila? Bakit karne ng piting ang pinag-uusapan ni Yasi? Oh, hindi nila ito ibinebenta sa mga palengke. Gusto mo bang ikaw na mismo ang manghuli? Si Terence ay hindi nakaimik, ang karne ng piting ay hindi maganda, kaya bakit ang Miss Colton na ito ay nagustuhang kumain ng mga bagay na ganoon? Oo naman. Cheryl, pumunta tayo sa dagat at manghuli ng piting, okay? Mungkahi ni Yasi. 426. Yasi. Hindi ba tayo namimili ng saplings? Pinigilan ni Cheryl ang sarili na mawala ng malay habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ay, oo. Tapos bumili muna tayo ng mga saplings. Tumango si Yasi. Terence, bibili tayo ng mga saplings. Hindi sapat ang sasakyan natin, dapat ba nating dalhin ang sasakyan mo doon? Nagpasya si Cheryl na tanungin na lang si Terence sa kanyang sarili.
Hindi niya talaga gustong makipag-usap kay Terence sa ngayon, hindi niya alam kung paano magre-react sa paghabol ni Trixie sa kanya ng ganoon. Nakaramdam siya ng hiya tungkol dito dahil gulo ang dulot niya. Tinanong pa niya si Yasi na magtanong kung nakikipaglaro muli si Terence sa mga babae. Oo naman. Tumanggo si Terence. Hindi niya kayang tanggihan ang utos ni Miss. Are we going now? Oo, tayo na. Tumayo si Cheryl at hinaila si Yasi, naghahanda na umalis kasama si Terence. Iyon ang unang pagkakataon na kinuha ni Miss at Miss Colton ang sira-sirang van ni Terence, nagulat sila sa eksaktong pagkasira nito. Itong kotse, Shield bro. Gumagana pa ba ito? Hindi lang maisip ni Yasi kung paano nakakilos ang isang kotseng nasaroon nito. Mukhang medyo mabilis din ang paggalaw nito. Masasabi mo kung gumagana ito ngayon, tama ba? Ngumiti si Terence. Ang isang tagalnod na tulad ko ay sapat na swerte na magkaroon ng isang sira-sirang sasakyan na pagmamaneho. Nako! Ibibigay ko sa iyo ang kotse ko, hindi naman ako mahilig magmaneho. Seryosong sabi ni Yasi matapos marinig iyon. Si Cheryl, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Terence ang kanyang tagasunod, ngunit wala man lang sasakyan para sa kanya upang magmaneho. Malamang na nakuha niya ang van na ito mula sa isang scrapyard o segunda manong lugar. She cleared her throat. Terence, sasabihin ko kay Uncle Fo na ibili ka ng SUV bukas. Ah, okay lang. Sanay na talaga ako sa isang ito. Hindi inaasahan ni Terence na magiging sobrang sensitibo si Miss. Wala siyang ibig sabihin sa pagsasalita tungkol dito, ngunit nag-aalok siya na bilhan siya ng kotse dahil doon. Oh! Hindi igit ni Cheryl matapos ang pagtanggi ni Terence, hindi iyon isang bagay na ginawa niya. Ang Trixie na iyon ay hindi nagdulot ng problema sa iyo ngayon, hindi ba? Lalaki. Siyempre ginawa niya. Nilapitan niya ako sa banyo para kunan ako ng pelikula at pagbabantaan ako nito, pero naisip ko na si Leandro iyon, kaya lahat ng ihi ko sa kanya napunta sa kanya. Malaking bagay na. Walang itinago si Terence, dahil nagsimula ang lahat dahil sa araw na iyon nakasama niya si Miss. Hindi talaga siya masisisi ni Cheryl sa anumang ginawa ni Trixie dahil doon. Ah! Ikaw! Nahihihi mo siya dahil akala mo siya si Leandro. Dilat na dilat ang mga mata ni Cheryl. Kasama niya si Yasi noong nagpaulan siya noon sa banyo, at medyo nakatawa ang ekspresyon ng paghihirap ni Leandro. Ngunit iba ang nangyari kung babae ang biktima. Gaano kaiya iyon? May isip ni Cheryl ang kanyang sarili na magpapakamatay kung siya iyon, hindi ito hahayaan ni Trixie ng ganoon kadali. Ah, wala lang. Kasalanan niya ang pagpunta sa banyo ng mga lalaki. Walang pakialam si Terence. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya, aalis siya pagkatapos niyang magsawa sa paghihiganti. Isa lang siyang gangster na babae. I'm really sorry, hindi ko akalain na hahabulin kanya ng ganyan. Paumanhin na sabi ni Cheryl. Siguro pwede ko siyang kausapin tungkol dito, sabihin sa kanya na hindi mo kasalanan ang nangyari noong araw na iyon. Hanem. Tumingin si Terence kay Miss, medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin nito. Medyo namula rin ang mukha ni Cheryl. Si Emtat nagpaliwanag sa sarili. Ako ay isang patas na tao. Kaya't huwag mong isipin na ang pagsasalita ko para sa iyo ay walang kahulugan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na talagang galit pa rin ako sa iyo. Si Cheryl ay binigkas ang mga salita ng may pagkataranta, ngunit nagsimulang magsisi pagkatapos sabihin ito. Talaga bang galit pa rin siya kay Terence? Hindi na ito naramdaman. Haha. Ngumiti si Terence. Alam ko. Pero wala namang magagawa sa akin si Trixie, kaya mas mabuting layuan mo siya. Kung hindi, baka malaman ng mga kaklase natin ang relasyon natin. Nahihirita na talaga si Cheryl kung hindi baka malaman ng mga kaklase natin ang relasyon natin. Paano kung ginawa nila? Bakit ba siya nag-aalala tungkol doon samantalang siya ay hindi? Anong meron doon? Naintindihan ni Cheryl na sinasabi ni Terence iyon para mas madali para sa kanya, hindi para sa kanya, pero naiinis siya. Kahit sinong lalaki ang gustong makasama siya ng ganoon, pero parang walang pakialam si Terence.
Ganoon ba siya kalala? Dahil sa katahimikan ni Cheryl, medyo naging malungkot ang kapaligiran sa loob ng sasakyan pero buti na lang at nandito si Yasi. Shield bro, sa tingin mo ba nagbebenta sila ng painting sa Flower Bird at Fish Mall? Gustong sampilan ni Cheryl si Yasi hanggang mamatay. Yasi, sa tingin mo ba mag-uuwi ng painting ang mga tao? Hindi ba sila mag-aalala na kainin sila ng painting? May mga taong gusto iyon. Tumango si Yasi. Mga taong nagpapakamatay, halimbawa. Ipinarada ni Terence ang sasakyan sa harap ng mall at pumasok kasama ang mga babae. Manatiling malapit, may mga mandurukot dito. Masyadong masikip. Okay, binilisan ni Yasi ang kanyang lakad bago muling bumagal. Wala akong dalang pera. Yasi, seryoso ka? Hindi ka naman nagbibiro diba? Nagbago ang mukha ni Cheryl matapos marinig iyon. Hindi ako, Cheryl. Alam mo kung paano ko gustong ilagay ang aking wallet sa aking bag. Sabi ni Yasi. Tignan mo ang one-piece shirt ko, wala nang malagyan ng pitaka. Wala rin akong dalang pera. Kumunat ang noo ni Cheryl. Terence, ikaw ba? Ginawa ko. Naramdaman ni Terence na ito ang dahilan kung bakit binigyan siya ni Uncle Fu ng bank card. Kailangang kalimutan ng dalawang babaeng ito na dalhin ang kanilang mga pitaka ng madalas. Kung ganoon, hihiramin ko ang pera mo mamaya. Nakahinga ng maluwag si Cheryl na sayang sana ang biyahe kung hindi rin dinala ni Terence ang kanyang pera. What, Cheryl, tignan mo. Nagtitinda talaga sila ng saplings. Napakaraming uri. Medyo nabigla si Yasi. Cheryl, anong sapling ang dapat nating itanim bukas? Umiling si Cheryl, hindi siya magaling sa mga halaman. Hindi niya alam kung anong sapling ang dapat nilang hanapin. Tingnan mo dyan, Cheryl. Napaka-espesyal ng punong iyon. Bakit may mga ineksyon sila? Itinuro ni Yasi ang ilang mga sapling na may kalayuan. Hindi ko alam. Baka may sakit sila. Sabi ni Cheryl. Ito ay protina na likido. Ang ilang mga inangkat na mga sapling ay hindi maaaring umangkop sa pagbabago sa kapaligiran, kaya kailangan nila ang likidong iyon na ineksyon sa kanila, kung hindi sila ay mamatay. Nakangiting paliwanag ni Terence. Ginagawa din ng ilang high-end na hardin ang ilan sa kanilang mga puno. Iyan ay medyo kawili-wili. Cheryl, baka dapat nating bilhin ito. Natagpuan ni Yasi na kawili-wili ang mga puno na may likidong ineksyon sa kanila. Yasi, hindi mo ba masasabi ang mga ganyang katangahan? Araw-araw mo bang i-injection ang mga saplings na iyon pagkatapos ng graduation? Hindi ba sila mamamatay ng walang protina? Umirap si Cheryl. 427. Tama, hindi ko ito kakayanin araw-araw, nilabas ni Yasi ang kanyang dila. Baka huminahon ka sa mga katangahang bagay. Si Cheryl ay nakakaramdam na walang magawa. Sige. Cheryl, anong puno sa tingin mo ang dapat nating bilhin? Napaatras si Yasi habang mahinang nagtanong. May mas maganda at mas normal. Hindi rin masyadong alam si Cheryl tungkol sa mga bagay na tulad nito. Siguro puno ng prutas. Anong ginagawa mo? Naitulak pababa si Cheryl nang mabunggo siya ng isang binata, halos madapa siya. Mabilis na humingi ng tawad ang lalaki. Pasensya na, hindi ko sinasadya, may pasok ako. Oo, ayos lang. Kumunat ang noo ni Cheryl, ayaw niyang pag-isipan pa ito matapos sabihin ng lalaki na hindi iyon sinasadya. Maghintay. Aalis na sana ang lalaki nang hawakan ni Terence ang braso niya. Anong gusto mo? Ang mga mata ng binata ay kumislap ng may pagka-alerto, at si Cheryl ay tumingin kay Terence, nalilito. Hinahayaan niya ito, kaya bakit iniisip iyon ni Terence? Ibigay mo ang telepono. Mahinang sabi ni Terence. Telepono? Anong telepono? Ang binata ay halatang nagpapanik, nagsimula siyang sumigaw ng biglaan. Pagnanakaw. Ito ay isang pagnanakaw, may nagtatangkang kunin ang aking telepono. Tulong. Nakaakit ng maraming mata ang binata na agad-agad na nagsisiksikin ang mga tao. Anong nangyayari? Lumapit ang ilang security sa lalaki.
Gusto niyang agawin sa akin ang phone ko, inosenteng sabi ng lalaki sa security. Oo, mapatunayan ko ito. Biglang hiniling ng lalaking iyon ang kanyang telepono. May nagsalita mula sa karamihan. Oh, kung ganoon, sasama kayong lahat sa akin sa security room. Sabi ng security captain pagkatapos ng isang tingin kay Terence. Huminto ang mga mata niya kay Cheryl at Yasi sa likod niya, medyo nalilito ang tingin niya habang nakatingin. Terence, anong nangyayari? Medyo nairita si Cheryl, pupunta sila para mamili ng mga supplants, kaya bakit biglang nanggugulo si Terence na nagpatigil sa isang estranghero para sa kanyang telepono? Ninakaw ang iyong telepono. Nagkibit balikat si Terence habang nakatingin sa kanyang miss. Ah, yung phone ko. Naramdaman ni Cheryl ang kanyang mga bulsa at nagbago ang kanyang ekspresyon na wala ang kanyang telepono. Sinasabi mo na ninakaw niya ang phone ko. Oo. Ano sa tingin mo pinigilan ko siya? Tumanggaw si Terence. Hoy, ano bang pinagsasabi mo? Sinong tinatawag mong magnanakaw? Nagtaas ng dibdib ang binata, may kumpiyansa. Sabi mo kinuha ko phone mo. Bakit hindi mo subukang tawagan? Pinatay mo, tama. Tiningnan siya ni Terence, mahinang nagsalita. Ang kanyang maliit na matalinong aser ay halata sa kanya. Sige, tumahimik ka, pupunta kayong lahat sa security room. Aayusin natin ito doon. Malinaw na ayaw ng security captain na magsalita si Terence, sinimulan niya itong tulak para paalisan siya. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at napagtanto ang problema, ang kapitan ba ng seguridad na ito ay nakikipagtulungan sa binata. Hintayin niyo akong dalawa sa kotse. Actually, samahan niyo lang ako. Gusto sana ni Terence na hilingin sa mga babae na bumalik sa kotse, ngunit ang masamang tingin sa mga mata ng kapitan ay nag-aalala sa kanya. Mas ligtas kung sila ang kasama niya. Bumalik si Rowan sa paaralan bago ito matapos tinanong niya ang ilan sa kanyang mga alipors at natahimik lamang matapos marinig na hindi siya tinitingnan o tinatanong ni Terence. Parang ayaw siyang pakialaman ni Terence. Palagi niyang iniisip na hindi siya inalis ni Terence dahil may mga pag-aalinlangan siya tungkol sa tuluyang pakikipaghiwalay sa kanya, ngunit binago ng kaliwanagan ngayon ang pananaw na iyon, hindi man lang siya pinansin ni Terence. Crush niya sana siya kung gugustuhin niya, kahit kailan, kahit saan. Ang nangyari kay Uncle Yan ngayon ay patunay niyan. Paano kung isa siyang Golden Class Master? Tinapakan niya ang mukha ni Terence. Ngayong naunawaan na ni Rowan na talagang tumigil na siya sa pag-aalala basta't hindi na niya iniinis si Terence ay hindi dapat magkaroon ng problema. Rowan, may tree planting event tayo bukas, pupunta ba tayo? Ito ang numero 1 alipers ni Rowan, si Landon. Kami, syempre kami. Proud na proud si Rowan sa tuwing nababanggit ang tree planting. May 3 hanggang 4 na puno ang itinanim niya sa gubat na iyon sa likod ng paaralan. 1 puno bawat taon. Nandito na siya sa 12 at 13 baitang sa loob ng 3 hanggang 4 na taon na ngayon. Isa lang ang itinanim ng lahat, habang siya ay may ilan sino ang makakapantay niyan. Walang makakalaban sa kanya. Tuwing itinatanim ang puno ay lalo siyang nagmamalaki dahil doon. Tumunog ang telepono ni Rowan at nagambala siya ang kanyang ama na si Teofisto, na mas lalo pang natakot nang maisip niya si Terence pagkatapos niyang bumalik sa kumpanya. Kinausap niya si Rowan tungkol sa pag-aliw sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip na hindi sila aabalahin ni Terence, ngunit ang pag-iisip ng mga bagay-bagay ay hindi praktikal. Kaya nagpasya siyang tawagan ang kanyang anak na si Rowan at tanungin kung ano ang sitwasyon para makita kung ano ang gusto ni Terence. Mas madaling masangkot sa gulo kaysa makawala dito, at ngayong sangkot sila kay Terence, ang mga bagay-bagay ay napakasama para sa kanila. Nasaan ka? Tanong ni Teofisto. Nasa school po ako, Dad. Katatapos lang po. What's wrong? Tanong ni Rowan. Halika sa kumpanya saglit, may itatanong ako sa iyo. Sunduin kita ngayon din. Sabi ni Teofisto. Gusto niyang palakihin si Rowan bilang isang masipag na estudyante sa pamamagitan ng hindi pag-hire ng driver para ihatid siya sa paaralan, ngunit hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan. Si Rowan ay talagang nagkaroon ng higit na kalayaan dahil doon, at walang sinuman ang nakakakita sa mga masasamang bagay na lagi niyang pinagkakaabalahan.
Lalo lang siyang naging tyrannical. Pupunta ako sa Flower Bird and Fish Mall natin bukas ulit tayo magtatanim ng puno, kailangan ko ng saplan. Sabi ni Rowan. Kung gayon, hintayin mo ako sa paaralan sa Sandoan kita. Sabi ni Teofisto. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating si Teofisto sa paaralan dala ang BMW, ang headlight nito ay nasira ni Terence. Ang panlabas ay nabahala kay Teofisto, ngunit mas nababahala siya na magalit siya kay Terence. Sumakay si Rowan sa kotse sa tanong ni Teofisto, hindi na siya makapaghintay pa. Kilala mo si Terence? Kilala siya. Ilang beses niya akong sinampal sa school, isa siyang malaking kaaway. Tumango si Rowan. Gusto kong sundan ang babae niya kanina, pero hindi ko alam na ganoon pala siya kalakas. Halos lumuwa ang mga mata ni Teofisto, pati ang anak niya ay kaaway ni Terence. Pakiramdam niya ay maiiyak siya. Nababaliw na tayo. Anong gagawin natin? Paanong napakalakas ng batang yun kahit si Uncle yan ay hindi kayang tiisin? Si Teofisto ay dating matibay na namuhay, ginagawa ang mga bagay na gaya ng tyrant sa Starfield. Dahil lang iyon sa suporta ni Uncle yan. Isa pa lang ang pabor na hinihingi niya sa kanya, ngunit walang makakapagsabi kung pakakawalan muli ni Teofisto si Tio. Yan lahat ay hinayaan si Teofisto sa kanyang paraan, bilang resulta, natatakot na tumawid sa kanya. 428. Dahil dito, nagkaroon ng init ng ulo si Teofisto, hindi siya magiging napakayabang kung wala si Uncle Yan, kahit na may isang gangster na anak na amo tulad ni Raul sa Northern District. Ngunit iba si Terence, siya ay isang pag-iral na nagpawalang bisa sa kanyang ganap na trump card, ang trump card na kanyang pinagkatiwalaan. Ito ay higit pa sa hindi niya kayang hawakan, si Uncle Yan ay walang nagawa at sinampal siya ni Terence. Ito ay isang instant na pagpatay. Kinilig si Rowan sa iniisip lang. Si Terence ay mukhang hindi siya gumamit ng anumang lakas sa pagsampal sa kanya. Kung mayroon siya, marahil si Uncle Yan ay maaaring wala ng ulo pagkatapos na lumapag mula sa sampal. Instant kill, kumaibot ang mga labi ni Teofisto. Naisip niya na nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawa bago natalo si Uncle Yan, ngunit sa kung ano ang kalagayan ni Terence ay dapat na malayo, mas malakas kaysa kay Uncle Yan. Rowan, sa tingin mo dapat tayong bumili ng ilang mga regalo at bisitahin si Terence? Humingi ng tawad sa kanya. Napabuntong hininga na tanong ni Teofisto. I don't know. Hindi tayo pwede ngayon, di ba? Umiling si Rowan. Galit na asar si Terence ngayon, maglalakad na lang tayo papunta sa puntod natin. Hintayin natin na tumahimik ang mga pangyayari, magsusorry tayo. Dapat okay na pagkatapos nito, di ba? Tama ka. Tumango si Teofisto. Titingnan ko kung maaari akong kumuha ng ilang mga koneksyon sa mga araw na ito at bisitahin si Uncle Yan, tingnan kung maiintindihan ko kung gaano kalakas si Terence. Oo. Ang pagkilala sa iyong kaaway ay susi sa tagumpay. Nakabuo ng salawikain si Rowan. My ass. Kahit alam mo kung gaano siya kalakas, hindi bale hindi pa rin tayo mananalo. Unless may kilala kang mas malakas sa kanya. Saway ni Teofisto. Tayo lang. Wala tayong magagawa. Hulaan mo wala tayong magagawa, si Rowan ay hindi masyadong mahilig magtiis sa pambubuli na ito, hindi siya comfortable ngayong naayos na ang takot. Ipinarada ni Teofisto ang sasakyan sa harap ng mall at pinaalis si Rowan. Ang Flower Bird at Fish Mall ay sinimulan ng Teofisto, at sa pagbabantay ng mga tauhan ni Raul ay karaniwang walang anumang problema, na nagbubunga sa kanya ng 200 milyon taon-taon mula lamang sa renta. Ito ay isang negosyo na walang panganib at tanging tubo. Fucking shit, sino ba talaga ang nagparada nitong karumal-dumal na kotse sa aking personal na parking space? Nagmura si Teofisto na nakakunot ang noo. Walang nakabalangkas na espasyo sa harap ng pinto, ngunit dadating ang mga sasakyan at sasakupan ito kapag walang natitira pang paradahan. Ngunit mayroon pa ring iba pang mga puwang, walang ganoong karaming mga kotse sa paligid. Natural lang na ang paghahanap ng kanyang personal na pwesto ay makakaasar kay Teofisto. Fucking van. Aalamin ko rin kung anong delivery company iyon at ilalagay ko sila sa kanilang lugar, pagmumultahin sila ni Raul bukas.
Nagpasya si Teofisto na ilabas ang kanyang galit sa ibang lugar. Ano? Napatingin si Rowan kung saan sinisigawan ang kanyang ama at muntik ng madapa. Alam niya ang van na iyon, kay Terence iyon. Tatay, pakiusap, tumigil ka. Tumigil ka sa pagsigaw, tingnan mo ang plaka na iyon. Mabilis na sinubukan ni Rowan na pakalmayan ang kanyang ama, nag-aalala na baka marinig siya ni Terence. Paano ang plaka? Ano ang espesyal sa plaka na iyon? Walang pakialam si Teofisto, hinihimas niya ang kanyang tiyan at nagsimulang maglakad papasok sa mall. Iyan ang kotse ni Terence. Sabi ni Rowan. Nandito si Terence sa Flower Bird and Fish Mall. Ano? Natigilan si Teofisto matapos marinig kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan. Muntik na niyang mapuntahan at hilahin ng security ang van dahil naasar siya. Ni hindi niya maisip ang mga kahihinatnan kung nangyari iyon. Nagsimula siyang magbabad sa malamig na pawis nang tumalikod siya para umalis. Tara na, Rowan. Punta tayo sa ibang lugar. Napaisip si Rowan. Hindi pa niya nakukuha ang kanyang saplang at hindi malamang na mabangga niya si Terence nang nagkataon. Pupunta tayo sa opisina at lalabas pagkatapos umalis ni Terence. Gumagana iyan. Tumanggaw si Teofisto at pumasok sa mall kasama si Rowan. Malakas na tawag ng security na siya. Mr. Gold. Siya. Huwag mong sabihin yan. Sumabog si Teofisto anong ginagawa ng lalaking ito, paano kung narinig siya ni Terence. Tumigil ang security guard, hindi masyadong naiintindihan ang nangyayari. Nahulaan niya na si Teofisto ay maaaring pumunta dito ng palihim upang makita kung ano ang takbo ng mall. Naisip ng gwardya na medyo kapanipaniwala iyon, kaya tumanggaw siya. Sige, titigil na ako. Si Teofisto at Rowan ay palihim na pumasok sa opisina ng manager na parang mga multo. Ang manager, si Fernan, sa kabilang banda, ay nakatanggap lang ng ulat mula sa security captain na ipinaalam sa kanya na nahuli niya ang isang lalaki at dalawang magagandang babae. Inimbestigahan nila ang kanilang background at napagpasyahan na hindi sila masyadong makapangyarihang mga tao na humahatol sa van na kanilang minamaneho dito. Kaya, naghanda si Fernan na bumaba at pumigla sa isang pakiramdam o dalawa. Isa itong kaso ng ninakaw na telepono, kaya ayos lang kung gagawa siya ng strip search, isang bagay na gustong gawin ni Fernan. Naturally, hindi siya nang ahas na lumayo dito dahil magdudulot ito ng malalaking problema. Ang paghuhubad lamang ng paghahanap sa isang magnanakaw ay maaaring lumampas na, ngunit hindi ito masyadong seryoso. Nasa sabik pa lang si Fernan nang iangat niya ang ulo niya para makita sina Teofisto at Rowan na nag-charge in. Napatalon siya sa takot. Nalaman ba nila ang ginagawa niya? Ngunit, ayon sa pangunawa ni Fernan, si Teofisto mismo ay hindi rin isang napakabuting tao, palaging itinatakda ang mga nakababatang babae sa kumpanya para sa kanyang sariling mga benepisyo. Sa isang superior na tulad niyan ay natural lamang na ang mga nasasakupan ay kumilos sa parehong paraan. Ang pamilya ni Teofisto na sina Raul at Rowan, kasama ang kanyang mga alipors, ay pawang mga bastos na tao. Si Fernan mismo ay isang malupit lamang dahil ayos lang si Raul dito. Naging gangster siya sa Hilagang Distrito. Nagsimulang umasa sa kanya si Rowan at itinalaga sa kanya ang trabaho bilang manager sa mall. Sa pag-alala na si Teofisto ay ang parehong uri ng tao, si Fernan ay hindi gaanong nag-alala. Nandito ka na, Mr. Gold. Hihilingin ko lang sana kay Raul bro na ibahagi sa iyo ang ilang magagandang bagay. Magandang bagay. Napakurap si Teofisto. Medyo nasar siya, ngunit ang magagandang bagay na ito ay maaaring makapagpanghawa sa kanya ng kaunti. Nahuli ng security team ang dalawang magnanakaw. May magagandang babae sa grupong iyon. Gusto mo bang hanapin sila, Mr. Gold? Tanong ni Fernan na parang pervert. Oh. Nasuri mo na ba ang background nila? Tanong ni Teofisto pagkatapos ng isang post. Ito ang kanyang libangan, pagkatapos ng lahat, kaya kung ang lahat ay maayos ang mga punching bag na ito ay perpektong timing. Walang gaanong background, lahat sila ay dumating sa isang rundown na van, ang uri na makikita mo sa isang junkyard. Siguradong walang tao. Sabi ni Fernan. Teka. Anong sabi mo? Rundown na van.
Natigilan si Teofisto na takot lang siya sa rundown na van ni Terence, kaya ang keyword ay muling tumibok ng kanyang sensitibong puso. Sino itong mga magnanakaw na nahuli mo? Sabihin mo sa akin, sino sila? 429. Isang magnanakaw lang, anong meron? Medyo nagulat si Fernan sa pagsabog. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ni Teofisto? Isang magnanakaw. Isang lalaki at babae. Nagulat din si Rowan. Isang lalaki at 2 babae. Sabi ni Fernan. Isang lalaki at 2 babae. Napakurap si Rowan at tumingin kay Teofisto, na binalik ang tingin sa kanya. Parehong nakahinga ng maluwag. Kung 2 babae, ayos lang. Malamang kasama ni Terence si Josephine, kaya hindi maaaring isang lalaki at 2 babae. Jesus! Tinapik ni Teofisto ang kanyang dibdib. Nababaliw talaga ako ngayon. Alam ko, tama, pinaghihinalaan namin ang lahat sa lahat ng oras. Nagsisimula ng magkaroon ng interes si Rowan sa mga magagandang babae na pinag-uusapan ngayon ni Fernan, ngunit hindi ito nang ahas na sabihin ito sa harap ng kanyang ama. Nakatingin lang ito sa kanya ng nagniningning na mga mata. Sabay na tayo. Natural, alam ni Teofisto kung anong uri ng tao ang kanyang sariling anak kapareho niya. Napagpasyahan niyang huwag nang magsabi ng anuman tungkol sa kanya dahil hindi siya masyadong magaling sa kanyang sarili, at naisip na maaari rin silang magsama bilang mag-ama. Hey, titingnan ko. Sinubukan ni Rowan na takpan ang kanyang kagalakan sa pamamagitan ng takot at maingat na hitsura sa kanyang mukha. Naramdaman ni Fernan na napalampas niya ang magandang pagkakataon kasama ang mga babae, ngunit ayos lang nagawa niyang pasayahin ang amo at isa sa mga tagapagmana, at iyon ang mahalagang bahagi. Ang mga magagandang babae ay nasa lahat ng dako, pagkatapos ng lahat, at hanggat may pera siya ay makukuha niya sa kanyang sarili ang lahat ng mga batang babae na gusto niya. Ang pagpapasaya sa amo ay walang alinlangan na magpapagaan ng buhay para sa kanya na magreresulta sa mas maraming pera. Sinundan lang ni Terence ang security captain sa security room dahil ayaw niyang gumawa ng kahit ano sa mall. Napakaraming tao sa paligid, at nahihirapan siyang kumilos. Ngayon na sila ay nakahiwalay mula sa mga bastard na ito ay patay na. Isinara ng security captain ang pinto pagkatapos nilang lahat pumasok. Medyo barber na itinuro niya si Terence. Magpaliwanag ka, ano ang ninakaw mo? Huwag mo akong ipadala sa istasyon ng pulisya, mas magiging komplikado ang mga bagay doon. Ha, kasama mo siya, di ba? Walang pakialam si Terence sa barbaric na ugali ng lalaking ito sa kanya. Tumingin siya sa kapitan at mahinang naglabas ng tanong. Anong sinasabi mo? Siya ang biktima, nagsisilbi lang ako ng hustisya. Nagbago ang ekspresyon ng kapitan, ngunit itinuloy ang pagkilos. Hustisya. Sa tingin mo ikaw ay Ultraman o isang pinuno ng sekta ng Woolen? Ngumiti si Terence. Sabihin mo lang sa akin, ano ang gusto mo? Napagtanto ni na Cheryl at Yasi na ang magnanakaw ay nasa parehong koponan ng kapitan sa puntong ito, ngunit kasama si Terence dito ay natural na hindi sila natatakot sa anuman. Pareho silang mga batang babae na dumaan sa buhay at kamatayan kasama si Terence, at ang maliit na panganib na ito ay walang halaga kumpara sa mga tulisan at pitang sa bangko. Ang dalawa ay talagang kahit na medyo nasa sabik na makita kung anong uri ng mga marangyang galaw ang gagawin ni Terence. Huwag mo nang isipin ang pag-alis pagkatapos na makapasok sa pintuan na ito. Kung hindi ka susuko, kailangan kong itaboy ito sa iyo. Ang kapitan ay gumawa ng 1 kilo sa kanyang mga tauhan. Ipasok mo na ang mga babae, hahanapin sila ni Mr. Shing. Hindi masyadong tapat ang batang ito, kaya papaluhan ko muna siya. Oo. Masiglang tumango ang ibang mga kapitan ng seguridad. Hindi malabag sa anumang batas ang pagbugbog sa akin dito. Tumingin si Terence sa kapitan. Dito, ako ang batas. Pagmamayabang ng kapitan habang nakaturo kay Terence. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ito, walang anumang mga kamera dito. Lumabas ka ng may bagbog na mukha at wala kang mapapatunayan. Masasabi lang naming ikaw mismo ang gumawa niyan. Nakikita ko. Tamang-tama iyon. Nakangiting tumango si Terence. Perfect. Naging retarded ka na ba? Ang kapitan ay huminto, hindi nakahuli.
Hindi, ngunit darating ka sa loob ng ilang segundo. Dahil doon, ginalaw ni Terence ang kanyang kamay at agad na tinapik ang ulo ng kapitan. Ano ka ba? Ha! 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 Hehe! Hi! Hehe! Fu! Biglang nablangko ang mga mata ng kapitan nang tumulo ang laway sa gilid ng kanyang mga labi. Nagsimula siyang tumawa ng nakakaloko sa sumunod na segundo, humahalaklak habang naghahanda na hulihin ang magnanakaw mula kanina. Hustisya! Hustisya! Dadalhin ka ni Mr. Police sa kulungan, munting magnanakaw. Shield bro? Naging retarded ba talaga siya? Tuwang-tuwang tanong ni Yasi habang gumagalaw ang kapitan na parang tulala. Hahaha. Loko yan. Shield bro, ibahin mo din yung lalaking yan sa tanga. Itinuro ni Yasi ang magnanakaw. Ah, hindi. Naparalisa ang magnanakaw sa pagkakita sa himala ni Terence. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang bagay na katawa-tawa. Pinaikot ni Terence ang lalaking may diferensya sa pamamagitan ng dalawang tapik. Alam ng bata ang mangkukulam. Kunin mo siya. Ang mga gwardya ay nasasakal sa gulat, pati na rin walang makakaunawa kung paanong ang isang tao ay maaaring maging mahina ng ganoon. Ngunit walang nang ahas na kumilos laban kay Terence. Sa kabila ng digmaan, ayaw nilang maging susunod na target. Sa halip na singilin ay talagang nagsisimula silang tumagilid pabalik. Ang magnanakaw ay bumagsak sa lupa ng may isang sampal, na paluhod matapos makita si Terence na papalapit. Kuya, Master, Daddy. Please. Hindi ko dapat ninakaw ang telepono, ibabalik ko ito ngayon. Kasabay nito, kinuha ng magnanakaw ang telepono ni Cheryl at mabilis na inilagay sa lupa. Ang uhog at luha ay tumutulo mula sa kanyang mukha habang siya ay umiiyak. Pon lang ako, si Raul bro ang nagsasabi sa amin na makipagtulungan at magnakaw sa mga customer. Mabilis na binawi ni Terence ang telepono bago tumulo ang facial liquid. Dito ibinalik niya ito kay Cheryl bago tumingin sa magnanakaw. Raul bro. Ano Raul bro, sino yon? Si Raul ni Raul bro, ang boss ng Northern District. Ang Flower Bird and Fish Mall na ito ay pag-aari ng kanyang pamilya. Ibinuhos ng magnanakaw ang lahat ng alam niya. Ang pagiging retarded ay isang panganib na masyadong malaki para sa kanya upang itago ang anuman. Oh! Raul! Huminto si Terence, hindi inaasahan na lalabas muli ang pangalan. Siya ay tila lubos na kasangkot sa pamilya. Tawagan ang kanyang telepono at sabihin sa kanya na pumunta dito at makipagkita sa akin sa loob ng 10 minuto, kung hindi ay sirain ko ang lugar. Ay! Okay, gagawin ko na agad. Medyo natakot ang magnanakaw kay Raul, ngunit sa ngayon si Terence ang mas malaking halimaw. Bibigyan lang siya ni Raul ng mamaga na mukha, ngunit gagawin ni Terence ang kanyang buhay na isang buhay na impyerno. Nang matapos na makipag-usap si Terence sa magnanakaw, isang hanggal na gwardya ang sumabog at nilapitan si Cheryl gamit ang isang talam, na iniisip na gamitin siya bilang bihag para pilitin si Terence na umalis. Naramdaman niyang hindi siya ligtas sa pagtayo niya rito. Ang lalaki ay naging mahina na ang isa sa kanila, at hindi niya naisip na kakailanganin niya ng maraming pagsisikap na gawin ang parehong sa ilang iba pa. Hindi naman masamang plano, pero hindi pa nasisimula ng guard ang plano nang biglang na-retarded ang utak niya. 430. Manong, hindi ko nais na gumawa ng masyadong maraming basurang nag-aaksaya ng pagkain. Dapat ay tumayo ka na lang doon at hinintay na dumating si Raul at magiging maayos na ang lahat. Bakit mo pinagkakaguluhan ang iyong sarili? Tumingin si Terence sa gwardya na may nakakaawang mga mata. Oh! Isang bagong idiot ang ipinanganak. Itinaas ni Yasi ang kanyang kamao. Shield bro, isang pares okay. Hindi sapat ang dalawang tanga. Tagaktak ng pawis ang mukha ng magnanakaw kasama ang ibang gwardya. Anong meron sa babaeng ito? Nasaan ang kanyang awa? Gustong-gusto ba niyang makita ang mga tao na ganoon ka-retarded? Sa labas ng silid ay tumunog ang isang susi na ipinasok. Ang pinto ay hindi nakalock. Itinulak ito ni Fernan Shing at pumasok bilang taliba. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita sina Cheryl at Yasi. Napakaganda ng mga dilag kaya nabulag siya. Bakit kailangang pumunta ngayon si Teofisto? Hehe. Haha. Ho ho ho. Halika dito, munting magnanakaw.
Ang gwardya ay humakbang patungo sa bagong dating na parang baliw, tumutulo ang laway sa kanyang bibig. Anong ginagawa mo? Napatalon si Fernan, nagulat. Hindi ka pa nakakakita ng mga babae. Ang ganda ng dalawang babaeng ito pero hindi mo kailangang maglaway sa kanila ng ganyan, ano bang problema mo? Isara mo yung bibig mo, huwag kang ang kadiri. Nandito na si Mr. Gold. Galit na galit si Fernan, ang kapitan ay hindi karaniwang ganitong uri ng tao, ano ang nangyari sa kanya ngayon? Ito ay noong bumisita rin si Teofisto. Ang kahihiyang ito ay hindi napapanahon. Mr. Gold. Nandito si Raul. Tumingin si Terence kay Fernan. Malamang hindi pa rin naiintindihan ni Fernan ang sitwasyon sa silid, hindi alam na ganap na itong nasakop ni Terence. Kilala mo si Raul bro. Wala nang magagawa iyon, ang tatay ni Raul bro ang dumating ngayon. Kung matalino ka, manahimik ka at manahimik, kung hindi. Hey. Hindi pa tapos si Fernan nang magpadala si Terence ng isang malutong na sampal sa kanyang tenga, na nagpadugo at nagpaikot-ikot sa mga mata ni Fernan habang siya ay nahimete sa lupa. Naiinip na si Terence, hindi ba alam ng mga golds na ito kung ano ang kamatayan? Ano ba kasing problema nila, bakit nila siya pinupuntahan para bugbugin? Natigilan sina Rowan at Teofisto nang marinig ang sampal at panaghoy na sumunod mula sa loob ng silid. Hindi nila alam kung paano mag-react, lalo na nang marinig ang boses ni Terence. Nakatayo ang dalawa sa labas ng security room, nanlamig at hindi sigurado kung papasok ba sila o hindi. Ngunit kahit na hindi sila pumasok ay nakita na ni Terence ang kanilang mga figure. Nakangiti siya habang tinatawag siya. Teofisto, Rowan, bakit hindi ka pumasok? Nagkatinginan sina Teofisto at Rowan bago tumayo at pumasok, puno ng hangarin na pagpatay sa kapitan ng seguridad. Kailangan lang niyang piliin si Terence para mainas sa lahat ng tao. Ngunit hindi ba dapat kasama ni Terence si Josephine? Ang nakita ni Rowan ay sina Cheryl at Yasi, na ikinagulat niya. Sinasabi ko, Teofisto, hindi pa rin ba ako tapos? Ayaw mo pa rin ba akong iwan? Alam ni Terence na walang kinalaman si Teofisto sa nangyari ngayon, kailangan nilang maging mabagal para ipadala ang mga security guard na ito sa kanya pagkatapos niyang panasan ang sahig gamit ang Golden Class Master. Kaya dapat nagkataon lang. Sa kabila niyon, nakita pa rin ni Terence ang kanyang sarili na medyo asar. Bakit ang mga golds na ito ay laging nakakabangga sa kanya at nagdudulot ng gulo ng madalas? Hindi, Boss Terence. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang puso ni Teofisto ay napunit dahil sa pagkabigla, ang kanyang mukha ay humarap kay Terence. Boss Linford, hindi ko alam ang tungkol dito. Tama, si Fernan. Ginawa niya ito sa sarili niyang kagustuhan. Sinabi niya na nakahuli siya ng dalawang magnanakaw para ipakita sa akin, di ba, Rowan? Oo, ginawa niya. Nagpapanik si Rowan, pati na rin ang tango ng ulo niya. Hindi kami naririto para manggulo sa mga babae. Muntik nang sumabog si Teofisto sa sinasabi ng anak, sinasabi lang niya kay Terence ang balak nilang gawin. Gusto niyang sipain ang kanyang asno. Ikaw tanga, ano ang pinagsasabi mo? Nandito tayo para harapin ang mga magnanakaw, dito para mapanatili ang hustisya. Kaya nga tayo pumunta. Oo, ginawa namin. Muling tumango si Rowan, tinakpan ang orihinal nilang layunin. Boss Terence, wala talagang kinalaman ito sa amin. Sige, ayaw kong pag-usapan ito. Ipasok mo sa kotse ko ang tatlo sa mga sapling ng willow tree na iyon at pwede kayong magsisigawan. Pero huwag mo na akong asarin, baka susunugin ko ang bahay mo. Terence asid na may naiinip na pag-wave ng kanyang kamay. Ilalagay na lang namin ito sa likod namin, ngunit kung gusto mong pumunta ipaalam sa mga tao pagkatapos gawin ang anumang gusto mo. Rowan froze, hindi niya gagawin iyon, nakakahiya lang sa kanya kung ihahayag niya kung paano siya dapat mabuli ng ganito. Napagtanto niya kung ano ang pinag-uusapan ni Terence sa susunod na sandali, pagkatapos mag-isip tungkol dito dapat ang tinutukoy niya ay kung paano niya ito nahuli kasama sina Cheryl at Yasi. Ngunit ano ang koneksyon ni Terence kina Cheryl at Yasi? Hindi naman nila ipinakita iyon sa paaralan, di ba?
Kahit na curious siya, nanatiling tikom ni Rowan ang kanyang bibig, wala siya sa posisyon na magtanong kay Terence, kailangan niyang maghanda para kay Terence ng ilang mga saplang kasama ang kanyang ama. Bigyan mo ako ng 3 saplang ng Willow. Mabilis na tumakbo si Teofisto papunta sa isang tindahan ng saplang. Magkano? Nakita ng may-ari ng tindahan na ang amo ng mall ang humihingi ng saplings, hindi siya hihingi ng pera. Mabilis siyang kumuha ng 3 saplings habang nakangiti. Magkano? Hindi naman masyado, kunin mo na lang, sir. Ibibigay ko sayo. 100, sapat na ba? Kinuha ni Teofisto ang $100 para sa amo. Hindi naman ganoon karami, mura talaga ang mga saplang, 1 pares na $1 kada tangkay, kinaweyan ng tindera ang kanyang kamay. Walang oras si Teofisto na mag-aksaya ng mga bagay na tulad nito, ibinaba niya ang pera at nagsimulang tumakbo palayo kasama ang mga saplang. Dapat ba akong kumuha ng ilang manggagawa upang tumulong sa pagbubuhat sa kanila? Magiliw na nagalok ang amo matapos makitang personal na ginagawa ni Teofisto ang gawain. Hindi na kailangan. Agad namang tinanggihan ni Teofisto. Magmumukha lang talagang genuine kung siya ang may dala ng mga iyon. Paano kung nagsimulang maghanap si Terence ng mga bagay na hindi sapat para sa kanya? Ang mga saplings na ito ay hindi pa rin mabigat, hindi ito katumbas ng problema. Maingat na tumayo si Teofisto sa tabi ng van pagkatapos maipasok ang mga sapling sa van, may ngiti sa kanyang mukha. Boss Terence, may kailangan ka pa ba? Hindi. Naku, may ginawa akong 2 guard sa security room na retarded, hindi problema yun, di ba? Tumingin si Terence kay Teofisto. Hindi nila ako hihingi ng bayad sa medikal, tama? Hindi. Huwag kang mag-alala. Napalunok si Teofisto sa paniwala ang mga taong may kapansanan. Anong uri ng pamamaraan iyon? Kaya iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang kinikilos ng kapitan. Akala nila ay hinahayaan niya ang pagnanasa sa kanyang ulo, ngunit ito pala ay naging may kapansanan siya. Natapilok sila at nataman ang kanilang mga ulo, babayaran namin sila ng mga termino ng pinsala ng aming kumpanya. Tumango si Terence at sumakay sa van bago nagmaneho, tumama ang itim na usok sa mukha ni Golds mula sa kanyang tambucho, hindi ito pinunasan ng mag-ama, ngunit sa halip ay magalang na tumingin habang si Terence ay nawala sa malayo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.